Good morning guys. Good morning. Magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat kung saan man makarating ang aking vlog. Andito na naman sila Kwatsirong Bisaya at magkukomento na naman tayo sa mga nangyari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. May sinasabi yung mga vloggers guys o yung mga loyalista pagdating doon sa statement ni BP Sara about sa 20 pesos na bigas. Ito guys, tingnan natin. What's up? May sinabi siya dito. Sige, bibigyan ko kayo ng konting warning. Sige, tuloy lang natin. Tuloy lang natin. Yan yung 30 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi Ha? mahayok ang mga Pilipino. Yan! Diyan tayo mag-ingat mga clear. Baka masabotahe ito. Baka may magpanggap na DDS na bumili ng bigas sa papakita, pangit yung bigas. Be careful with that. Kasi, nagsalita na siya na ito'y pagkain lang sa hayop. Utak talangka, anay ng lipunan. Kasi ang linaw pala, ngayon nabibili ng 33 pesos per kilo, yun ang gagawin 20. So magpapalugi ang gobyerno ng 13 pesos per kilo. Marami pong bumibili ng 33 pesos na kilo ng bigas eh. Hindi po yan pagkain ng baboy. Yung nagsasalita niyan, mukhang baboy. Yung nagbibintang niyan, baka yun ang may pagkababoy. Utak talangka, anay ng lipunan. Sa 20 pesos per kilo. At yan ipapatupad muna sa Bisaya, and then, of course, sa Luzon and Mindanao. Ngayon, tila hindi nagustuhan ito ni BP Sara. She criticized the government for doing this, for lowering the price of rice to 20 pesos per kilo. Ang sabi ni Sara, ito ang hindi maganda. Kaya hindi ko nagustuhan ito. Na yung 20 pesos daw na halaga ng bigas per kilo, yan ay pagkain lamang ng mga baboy. Could you imagine? Ano ang ibig mong sabihin? Yung mga mahihirap nating kababayan na ang kaya lamang na bilihin ay halagang 20 pesos per kilo. Sila ba'y mga baboy? Kinukumpira mo ng pagkain o yung bigas na 20 pesos ay para lamang sa mga baboy. Tila malaking insulto yan sa mga kababayan nating mahihirap, lalo-lalo na yung mga nasa dulo ng laylayan. Sabi ni Inday Sara, yung 20 pesos na na bigas, pang ano lang daw, kainin ng pang-animals. O shout out sa mga DDS supporters dyan sa sa Visayas. Totoo ba? Na animals kayo este. Alright, see? Kita nyo guys? Kung paano sila nag-react doon sa sinabi ni BP Sara. Alam nyo ganito yan. Ipakita ko sa inyo kung bakit kinakailangan i-dispose ng gobyerno yung bigas. Galing na mismo sa bunganga ng Secretary ng Agriculture. Ito guys, tingnan nyo. Yun ang, tsaka may mga stocks din tayo dito sa, lalo na sa Iloilo, marami tayong stocks doon at para ma-release din yung mga stocks doon. Yes, as mentioned before, meron tayong 358,000, dati 300,000 tons pa lang ang stocks natin eh. Ngayon 358 na natin of palay and rice, no, and the rice equivalent. So we really have to move out and dispose. That's also the other factor. Kita nyo? Isa sa mga factor kung bakit kailangan lang i-dispose yung bigas. Sobra-sobra yung stocks nila. Aamagin yun pag hindi ma-dispose. Yun ang punto ni BP Sara. Na kung sana magbinta kayo, yung hindi man lang inaamag, yung magandang klase, yung hindi pangbaboy, kasi kung aamagin yan, pangbaboy na talaga yan. Hindi yung mga sinasabi ng mga tangang loyalista dyan
Mga tanga, huwag kayong magpatanga-tanga nila na yung mga tao daw yung mga baboy, yung mga tao daw yung mga animal. Mga kumag talaga to, mga kagwang na ito. Iwan ko na lang sa inyo. Ito, pakinggan nyo sinabi ni BP Sara. Yung, pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Oh, narinig nyo mga loyalistang tanga? Bibili, kahit si BP Sara, bibili yan. Basta makakain ng tao. Huwag niyong i-twist yung sinabi ni BP Sara. Na sinabi niya, mga tao, yung mga hayop, mga baboy. Kayo talaga, napaka fake news nyo. Napaka ng mensahe sa mga taong bayan. No? Gusto niyo lang gawing magaling yung pangulo nyo na bangag. Mga talaga kayo, mga stupid talaga kayo, di ba? Anong definition ng stupid? Knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lie. Ganon mga stupid kayo di ba? Kita nyo na nga pambubudol yung style niya ngayon. Noong nakaraang eleksyon, pinaasa kayo na ibababa ng 20 pesos per kilo ang bigas. Tapos hindi natupad. Ngayon, papaasahin na naman kayo ng 20 pesos. So, same pattern yung ginawa niya, pero still, maniwala pa rin kayo? Napaka-tangiin nyo na talaga, mga loyalista. Di ba? Kitang-kita nyo na sa dalawang mata nyo yung kilos nila, kung paano sila mambudol, still maniwala pa rin kayo. Ay, nako sa inyo. Pasalamat kayo kasi nag-warning si BP Sara sa gobyerno na kung magbenta kayo, yung makakain ng tao. Huwag yung panghayop. Huwag yung pangbaboy. Yun yung warning niya. So ngayon, ang gobyerno ngayon, since na naunahan ni BP Sara na nag-warning, instead na magbibenta sila nung panghayop, magbibenta sila ngayon ng quality. Kasi matatakot silang i-criticize muli. 'Di ba? Hindi nyo nakuha yung thinking ni BP Sara kung bakit inunahan niya ng i-criticize ang gobyerno. Kasi alam niya bakit kayo nakakasama nyo ba si BBM sa Malacanang? Nakasama nyo ba si BBM nung kumpanya 2022? BP Sara nakasama niya yan si BBM sa Malacanang. No? Nagkakaroon sila ng meeting, cabinet meeting doon sa Malacanang. Nakakapag-usap sila ng one-on-one. Kaya alam niya kung paano mambudol si BBM. Kayo, hindi nyo naman alam, hindi nyo naman nakasama si BBM, hindi nga kayo kilala, di ba? Kaya, huwag kayong magpakatanga. Huwag kayong magpakatanga, di ba? Pasalamat kayo kay BP Sara, at least inunahan niya na ang gobyerno na huwag magbinta ng hindi makakain ng tao. Di ba? Okay na tayo? Okay na mga loyalista? Maraming salamat guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.